Taong 2025, sa tingin nyo, anong tingin nyo sa panahon ng May at magpapasok ng panahon ng June? Ano? Sa akin, kung ako tatanungin ninyo, nung ako'y nag-aaral, ang tingin ko sa month of May, pagpatapos na, tapos paumpisa na ng June, parang transition period na yan ng taon eh. Kasi magtatapos na yung bakasyon ko, papasok na ulit ako. Tama po ba? No? Parang pasimula ulit eh. Ang mga estudyante dito tumitingin eh, ng pasimula eh sa buwan ng June, Para sa mga politiko naman, lalo na yung mga kakapanalo lang nung nakaraang eleksyon, para sa kanila, yung papasok na month of June, sa June yata sila mag-uumpisa ng ng session nila. Ito yung panimula ng kanilang termino. So mag-uumpisa ulit sila, gagawa ulit sila ng mga batas, magkakaroon ulit ng mga meetings, magkakaroon ulit sila ng mga sessions, lalo na sa mga taga-Senate, mga kapatid. Ako sa tingin ko, kung una-una nilang aasikasuhin, malamang yung impeachment agad eh. So yan, meron tayong transition period. Para sa church natin, ano po ba ang month, para sa inyo ang month of May and June? Ako po, para sa akin, parang ituloy natin yung gagawin natin. Ano ba yung target natin ngayong 2025? Doubling our number this year. So kung nakapag-cell group ka na mula January hanggang May, tuloy mo lang, invite, pray, share, witness, evangelize, disciple. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. So itong May, patapos na. Papasok na rin yung taon ng June. Kaya yung mga estudyante, yung mga mag-aaral, naka-ready na. Aside from that, maging yung panahon sa Pilipinas, actually ang May transition papuntang June eh. Pagtatapos na ng tag-init, papasok na ang tag-ulan, 'di ba? Kagaya ng mga nakaraang araw. So, parang may mga thunderstorms na nagaganap. So, parang ito na, nagpapahiwatig na patapos na yung summer, papasok na ngayon yung tag-ulan. So, weather, ganyan eh. Ngayon ito, para sa mga farmer, iba ang tingin nila dyan eh. Okay, actually hindi iba eh. Pareho pala, transition din. So, yung mga farmer, pagdating ng May, bitak-bitak ang lupa sa bukid, pag umuulan, natutuwa sila. Pagka lumakas na yung ulan at napadalas na, ayan na, sasabayan na nila yan ng pag-aararo, sasabayan na nila yan ng pagpapatubig, susuyurin na nila yung lupa, ikukultivate na nila yung lupa hanggang sa sila ay magtanim, bandang July po yata, pag sa mga farmer ng mga palay. So sa farmer, ganyan din, transition period din ang month ng May at month ng June. At hindi lang sa mga farmer, magiging mga bagong kasal, ayun, di ba karamihan ng mga kinakasal tuwing June, transition period din yan ng pagiging binata at dalaga patungo sa buhay mag-asawa. Magsisimula sila ng kanilang bagong family. So, napag-usapan lang din natin yung salitang transition. Actually, gusto kong i-point out ngayon, mga kapatid, yung transition ng panahon tsaka ng mga farmer. So, nagpapit na yung panahon sa Pilipinas, yung mga farmer na nakapagpahinga na nung mga summer, nakapaggapas na sila nung nakaraang March, eto na, mag-uumpisa ulit silang kumasa, mag-ready, kasi mag-aararo na sila, uulan na, magtatanim na. Actually, church, ang farmer o ang idea or parang parable ng isang farmer, madalas nagagamit yan sa New Testament, particularly when the New Testament pertains about the kingdom of God. Ikinumpara ni Apostol Pablo ang farmer sa isang worker ng kingdom. Ikinumpara ni Jesus Christ yung pagtubo ng halaman, ilang beses niyang ikinumpare sa kanyang mga parable na ang kingdom niya is parang parang buto na tinanim, umusbong, namunga. Ngayon po, tingnan po natin yung principle ng ating Panginoon dito. Ito po yung title ng ating mensahe, Principles of Kingdom Growth. Ano nga ba yung mga principle ng pagpapalago ng kaharian ng ating Panginoon? Tingnan natin po yung una. Number 1, nung tayo sa outline. Number 1, sa verse 26 ng Mark 4, dinescribe dito ng ating Panginoon that in the kingdom of God, there is a strenuous work. Pag sinabing strenuous work, mahirap na trabaho. Talagang trabaho na kailangang pagsikapan, pagsipagan. Actually, hindi lang strenuous work eh. Steadfast yung ibang term. Tsaka pagka ikaw ay nahihirapan na, stressful work. So, basahin po natin yung verse 26 ng Mark chapter 4. Yan, paki-flash. Nagsimula yung ating Panginoon. Ito sabi niya, He also said, "This is what the kingdom of God is like." Nakita niyo yung kanyang comparison? Ang kaharian ng Diyos ay nahahalintulad sa ganito. Ano nangyari? A man scatters seed on the ground. So in short, yung paghahasik niya,
ng binhi sa lupa pagtatanim. O, baklay dun sa outline. Ano? Church, tandaan natin, akala natin ang pag-i-scatter, madali lang. Oo, madali yung pag-i-scatter. Pero hindi binanggit dito na before mag-scatter ang isang farmer, before siya magsaboy ng mga binhi, nag-antay yan. Nag-araro yan. Nagpagod yan. Nagbungkal ng lupa yan. Sinuyod niya yung pagkatapos niyang araruhin. Nagtabas ng mga damo yan. Nag-cultivate ng lupa yan. Nagbayad ng patubig yan. Kung talagang walang access sa patubig yung lupa nila, nag-pray yan para umulan. So in short, the kingdom of God is what? It has a strenuous work. Ano? Akala mo, scatter ka lang ng scatter, tapos mag-aantay ka lang ng panalo mo. Hindi ho ganun ng pag-ano. Ano? Ang ano po, ang kingdom of God, nag-i-scatter ka, pero kasama dyan yung pagbubungkal, yung pagtatanim, yung mga kahirap-hirap at sandamakbak na ano, na tawag dito, na yun, nakayuko ka pagtusok ng lupa mo. Yung aking tiyuhin, nung siya'y nagtatanim dun sa probinsya, dalawa sila eh. Yung tiyuhin ko tsaka yung pinsan niya, pagod na pagod silang nagtanim maghapon ng palay. Mamaya-maya, yung pinsan ng lola ko, yung tiyahin nila, dumating na. May daladalang Tupperware. Di nakaganon pa. Sabi nung matanda, "Oy, mga pamangkin, kain na kayo." Sabi sa Ilocano, "Mangan kayon." Di syempre yung tiyuhin ko tsaka yung pinsan niya, excited. Sabi niyan, "San, tingnan mo si ante, oh, mukhang masarap yung pagkain natin, mukhang spaghetti ha." Naka-Tupperware daw eh. Di syempre yung dalawa, pagod na pagod kakatanim, gutom na, binuksan yung Tupperware. Pagtingin nila, hindi ko alam kung ano yung parang ang sabi nila, ang kwento nila sa akin, tibok-tibok daw eh. Alam ko, ano yung tibok-tibok? Yung kakanin lang daw na, basta, kakanin lang daw. Sabi ng dalawang tiyuhin ko, "Ano ba to, te? Ante, pagod na pagod kami nagtanim, ito lang yung ibibigay mo." Alam mo, sabi ng dalawa, "Ipaanod mo na lang kaya." Sabi ganun. "Ipaanod mo lang nun, ante," sabi ng dalawang tiyuhin ko, ano. Kasi raw tibok-tibok. Alam niyo, pagkatapos po nun, maloloko itong mga tiyuhin ko, no. Binarsa kanilang tibok-tibok yung kanilang tiyahin, mga kapatid. Kasi nga napeki raw sila doon sa spaghetti na akala nila spaghetti, no. Ganun po kahirap yung pagtatanim, mga kapatid. Ano, talagang sa sobrang pagod mo, habang ikay nagtatanim, nag-i-imagine ka ng masarap na merienda, kapatid. O, totoo yan, ano ho. Pansinin po ninyo ito, ano, pagtapos magtanim ng farmer, ito na, after sowing, farmers wait. They pray and hope for good weather and abundant harvest. So talagang strenuous work ang farming. The kingdom of God takes a lot of strenuous work from its worker, kagaya natin. Ano yung strenuous work na binabanggit ko na part natin? Ano, actually, ang analogy ng Panginoon, pagtanim, tayo naman ito, ang paghahasik para sa atin, yung magse-cell group ka, yung magpe-pray ka para sa tao, yung maghahanda ka ng one verse evangelism mo, yung maghahanda ka ng mga questionnaires sa cell group mo, yung maghahanda ka pa ng lulutuin mo at ipapakain mo para sa mga cell group mo, na kung minsan dinededma ka, ini-Indian ka. Strenuous work po yan, mga kapatid. Mahirap yan. Na kung minsan, nag-share ka ng word, hindi ka pinapakinggan. Na kung minsan, mag-share ka ng word, papunta ka sa bahay, pagtingin mo, tinatakbuhan ka na pala, inuuohan ka, pero pagka busy pala siya. Yung mga ganong dahilan, mga kapatid. Mahirap po ang maging worker sa kingdom ng Panginoon. It takes a lot of stressful, steadfast, and strenuous work. And sometimes, nakaka-broken heart yung pag-share ng salita ng Diyos. Pero sa kabila niyan, mga kapatid, ang assurance ng Panginoon, mag-harvest tayo. Ang nais ng Panginoon sa atin, gawin lang natin ang gawin yung steadfast, yung strenuous work for His kingdom. At sa paghihirap mong yan, sa pagpapagal mong yan, magbubunga rin yung ating mga ginagawa. Sa church natin, ganun din ginagawa natin eh. Ilang beses tayong paulit-ulit ng strategy, ilang beses tayong nagtra-trial and error, minsan ang cell group mo, 12, minsan isa na lang, minsan ikaw na lang ang nag-iisa, minsan ang cell group mo, marami, lagpas,
Pero ganun talaga kapatid, kailangan ng tiyaga, kailangan ng sipag mga kapatid para tayo ay maging successful sa kingdom. So sabi ng Panginoon, anong number one na ano niya? There is a strenuous work in the kingdom. Magtatanim tayo. Ayan, nagtatanim tayo. Ano? Pangalawa, ito po, aside from that, there is a supernatural work. Ayan, pangalawang work na nag-i-start sa letter S. Basahin natin yung verses 27 to 28. Ayan, ano? Sabi rito, umaga't gabi, natutulog at bumabangon yung farmer, araw-araw yan yung binhi, yung buto na itinanim niya, umusbong at lumaki. Bagamat hindi niya alam kung papaano. Sa verse 28, all by itself, ayan, produces, the soil produces corn. First, the stalk, the ear, and then the full grain in the ear. O, ayan, back tayo dun sa outline, mga kapatid. Ano ho? There is a supernatural work. Anong ibig kong sabihin? Actually, natatapos na, o hindi nga natatapos nagpapahinga ang farmer sa kanyang strenuous work pagka nakapaghasik na siya. May tanong po ako sa inyo, sino ang nagpatubo sa buto? Yung farmer ba? Hindi. It is a supernatural work. And when we say supernatural work, it is an act of God. Ano ginawa ng farmer? Natulog, bumangon, umandarang oras. Siguro kung may gagawin man lang siya, yung mga supplementary acts o supplementary na dapat niyang gawin para sa kanyang mga itinanim. Kunyari, yung magtatabas na lang siya, maglalagay na lang ng fertilizer, o kaya maglalagay na lang siya ng scarecrow, yung panakot sa mga ibon para hindi tukain yung mga tinanim niyang palay, mga kapatid. Supplementary work na lang ang gagawin niya. Pero, yung pagpapatubo ng buto, ng binhe, it is a supernatural work. It is the work of God, mga kapatid. In the same way, ganun din po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Once na binanggit mo, once na shiner mo, once na pinag-pray mo, nasa tao na rin yan at nasa Panginoon na rin yan, Diyos at tao na rin ang nag-uusap kung tatanggap yung taong shineran mo. Ano? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa tao na tanggapin mo na si Lord, ibabaptize na kita, ilulublob na kita. Hindi naman ganun no? Ang kaligtasan hindi ho sa pilitan, mga kapatid. Kasi it is a supernatural work. Once na naihasik mo na yung buto, nasabi mo na yung pangangaral mo, nasabi mo na yung pag-ibig ng Diyos, ang nag-uusap niyan hindi na ikaw at yung tao. Ang nag-uusap niyan si Lord na, tsaka yung tao. Yung Holy Spirit na ang nagko-convict sa tao kung talagang ang tao is tatanggap, i-accept niya yung salita ng Diyos na ibinahagi mo, mga kapatid. Alam niyo, ang problema sa ating mga workers, sometimes, naaatat tayo, nang gigigil agad tayong lumago, mga kapatid. Ang farmer, hindi nanggigigil yan Alam niya kung kailan tutubo yan May nakita ba kayong farmer nagtanim, mga kapatid? Ito, ginawa na curious. Binungkal niya ulit yung butong tinanim niya, tapos tinignan niya kung may tumutubo ng ugat, tsaka tangkay. Wala namang ganun, mga kapatid Ang problema, sa kingdom workers, ang daming ganyan. Kinukulit natin yung sineran natin, tinitignan natin, tumanggap ka ba? Sigurado ka? Hindi nga. Ano yung ginawa mo? May napanaginipan ka ba? Minsan masyado nating kinukulit, masyado tayong pushy, mga kapatid, when it comes to what? To sharing the gospel. Ang farmer, hindi. Once na nag-scatter na yan, Lord, tapos na yung part ko, ikaw naman. Tapos na yung strenuous, steadfast, and stressful work ko, the supernatural work, Lord, I'm gonna leave it to you, Panginoon. Ikaw na bahala dyan, Panginoon. Basta ako, Lord, na ipag-pray ko siya, na-sharean ko siya, na-explain ko ng tama yung way of salvation, inalok ko siya, o kung minsan binaptize ko siya, dinisciple ko siya, pero Lord, kayo pa rin ang magkukunwik at mangungusap sa taong yan. Ayan. There is a supernatural work. Kapatid, kung ang pagtanggap at pagbabago ng tao kung minsan mysterious para sa atin Minsan nagugulat din ako May mga stories and testimonies na kung saan ito't mga to guns talaga Talagang demonyo, mga kapatid. Nung nasharean at naintindihan ng salita ng Diyos, nagbago. Diyan mo makikita ang supernatural work.
Ano ho? Meron naman, ang tagal ng talab, kapatid. Ang tagal mo nang sineshiran, pinag-fasting mo na, no? Pero ang tagal, parang hindi nagre-rest. Minsan nagbabago naman, mga kapatid. Pero meron talaga, hindi talaga nagbago, mga kapatid. Actually, kung mag-fail man o mag-succeed man yung ginawa nating strenuous work, kapatid, wala na tayong kaso dyan. Basta live the supernatural work sa ating Panginoon. Tandaan nyo, yung pagpapausbong ng buto, hindi na trabaho ng farmer yan. Tama po ba? Sagot na ng Panginoon yan kasi supernatural work yan. Mga kapatid, mayroong mga scientist, ginawa nila, mga botanist, basta mga geneticist, scientist sila, nag-eksperimento sila, gumawa sila ng artificial seed. Artificial na buto. Di ang ginawa nila, nakabuo sila ng artificial na buto, no? Kamukhang-kamukha ng buto ng mangga. Oh, gayang-gaya. Yung size, yung kulay, yung texture. Akala mo hindi mo makikita yung pagkakaiba ng original na buto sa peking buto na gawa ng mga scientist. Pero dito napapasok yung pagkakaiba nila. Pareho nilang tinanim. Yung natural na buto, tumubo. Yung buto na produce ng tao, hindi tumubo. Kapatid, supernatural work, hindi yan mare-replicate ng human work. Huwag nating pilitin yung church natin na gumawa ng supernatural work kasi hindi natin trabaho yan. Kung hindi tumanggap, okay lang. Ipag-pray mo pa rin. Kung tumanggap, mas maligaya at magsaya tayo, mga kapatid. So kung hindi pa rin tumatanggap at talagang ayaw pa rin, let's pray, let's pray, let's pray. Kasi ang Lord ang magpapabago sa tao. Si Lord ang nagko-convict, nagko-convince, si Lord ang nagbabago sa tao. Si Lord ang nagbibigay ng regeneration, justification, at sanctification para sa tao. Kaya nga sabi ko nga kanina, yung supernatural, pag-uusap na ni Lord tsaka nung tao yan. Ano ho? Yung Holy Spirit na ang nagko-convict yan. Ano? So, pangalawang work about the kingdom principle, there is a supernatural work. Sabi po rito, ano ho? When the word of God is planted in the human heart, the Spirit of God uses that seed to produce what? Conviction in the heart of the hearers, mga kapatid. Or in the hearts of the hearers, mga kapatid. In the heart of the hearer. Ano? So once na, ang trabaho lang natin, maghasik, magtanim, mag-cultivate, mag-pray. Ano po? So pag yan na itanim mo na, tumama na sa buto ng mga ano yan, naintindihan naman nila, ang response niyan, kapatid, sa kanila na, tsaka si Lord. Ano? Mamaya po mananawagan po ako, tingnan po natin kung may tatanggap. Ano? Ayan, ano? Sunod po, ayan, next. Ayan. A supernatural work is the Spirit and Savior's work. Ayan. Yung supernatural work, yung pagpapatubo ng buto, yung pag-convict sa tao, yung pag-regenerate sa tao, yung pag-born again sa tao, supernatural work yan. Ano? It is the work of Jesus Christ, our Savior, and the Holy Spirit. Yung kaligtasan yan, trinabaho ni Lord sa cross. Yung pangungusap dyan, yung conviction dyan, yung sanctification yan, yung justification yan, trabaho ni Jesus Christ at ng Holy Spirit, mga kapatid. Wala tayong inambag dyan. Ang ginawa lang natin, tinamnan siya ng buto, sineran siya ng gospel, mga kapatid. Okay, yung pangatlong work, yung pangatlong letter S dito, ayan, ano? There is a successful work. O yan, there is a successful work. Basahin natin yung verse 29, mga kapatid. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Wow, successful na. Anihan na. Ayan. Nakita niyo yung description kayo na dun sa verse 28. Tignan natin yung verse 28. May nakita ko ngayon eh, no? yung parang progression ng ano eh, no? Nakita niyo kung paano tumubo yung buto? Tansinin po ninyo ito, no? All by itself, the soil produces corn. Ayan, ano? Ano pala eh? Mais pala yung tinanim, mga kapatid. Ayan, ano? Ano nangyari? Pag nagtanim ka ng mais, tumubo. The first, the stalk. Umusbong yung tangkay. Tapos sunod, the ear. Ano yung isipin ng ear sa mais? May tenga pala yung mais, ano? Actually, tinutukoy na tenga ng mais, yung dahon yata eh. Yung blade. So, ayan. Then, the full grain in the ear. Lumabas yung bunga ng mais. Ayan, ano. Natatawa ako nung bata ako. Lagi akong ginojoke ng mga matatanda eh. May isang puno, ano ang bunga? Ano?
Mais, sabi nila, o nga no. Ayan, ano, corny, no? Ayan. Mais ang puno, anong bunga? Sabi ng tiyuhin ko, ano, mais, sabi niya. Ayan. Okay. So nakita niyo mga kapatid, ano ang sinisimbolo church nung stalk, nung dahon, tsaka nung full grain ng corn? O di ba pagka tayo yung nag-share ng salita ng Diyos, observe a new believer in Christ. Pag tinubuan na ng stalk yan, ano, ibig sabihin ng stalk, nagkakaroon na ng tangkay yan, sumisibol na yan, ibig sabihin, umaattend na ng church yan, nagkakaroon na ng pagbabago sa buhay yan. Ano, alam nyo, ang mga halaman na stalk pa lang, dapat yan, binabantayan natin eh. Kasi yung mga Kristiyano na meron ng stalk, palaging ini-stalk yan ng demonyo, mga kapatid. Oh, titisurin ng demonyo yan. Talagang sisirain ng demonyo yung pananim mo para lang hindi mapunta kay Lord ng tuluyan yan, kapatid. So, kailangan bilang Christian, trabaho natin is to pray for them, to intercede for them, to guide and guard them against evil influences, mga kapatid. Ang farmer, ganyan eh. Pag tumubo na yung kanilang mga pananim, binabantayan na nila yan sa mga ibon. Kasi pwedeng kainin, tuka-tukain ng mga ibon yan eh. Pwedeng kalaykayin ng mga manok yan eh. At pwedeng kainin yan ng kambing, mga kapatid. Kaya babakuran nila yan, babantayan nila yan. Ano? So ito na, pagka yung taong sinesharan mo nagkaroon na ng tangkay, umusbong na, uy, eto na, miracle is happening right now. Matutuwa ka na. Di ba matutuwa ka kapag lumaki na yan, tapos nagkaroon na ng dahon? Uy, nagkakaroon na siya ng dahon. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo kung may dahon na, kapatid. Ayan, ano. Ayan, magkakaroon na ng dahon yan, mga kapatid. Ibig sabihin, pagka nagkakaroon na ng dahon, nagmamature na. Ibig sabihin, pagka nagkaroon na ng dahon yan, may potential na yan to bear fruit. Uy, umaattend na siya ng cell group Uy, membro na siya ng music team Uy, sipag niyang umattend sa mga gawain Uy, yung mga pinopost niya, puro mga Bible verse na. Dati puro mga patama quotes Mukhang nagbabago na nga siya. Ayan, mga ano yan, mga senyalis. Pagka ang inaalagaan nyo, brother, sister, ganyan na, actually, tuloy-tuloy mo lang ang panalangin. Ayan. Di mas matutuwa ka kapag may tangkay na, may dahon na, nakikita mo na yung bunga, namumunga na. Uy, namumunga na siya. Ibig sabihin nung namumunga na, uy, may niyayaya na siya, may sinama na siya. Kasama na niya yung family niya, yung anak niya. Wow! Nakaka-bless itong bagong pananim na ito. O yan, mga kapatid. So tignan natin, nagkakaroon ng stalk, ng leaves, tsaka ng bunga. Actually, kapatid, pagka ang isang Kristiyano namunga, hindi lang potential for growth yan potential to multiply yan. It tells us about the potential of that seed na pwede siyang mag-replicate ng kanyang kauri, na pwede siyang mamunga ng marami at mag-multiply, mga kapatid. So di ba nakakatuwa pagka may tangkay na, may dahon na, tapos namunga, kasi yung bunga pwede mo ulit itanim, paramihin sila, mga kapatid. Ayan, So sa kingdom of God, listen, back tayo dun sa outline, merong successful work. Sino ang naging successful? Of course, tayo, tsaka yung ating Panginoon. Actually, ang kingdom principle, ito napansin ko It is a partnership between human and God, mga kapatid. Partner natin ng Panginoon Kaya nga doon sa Matthew 28 nung pinag-utos tayo ng Panginoon na tayo'y humayot mangaral, Great Commission, ang tawag din Great Commission. Ibig sabihin ng commission, kasama natin yung ating Panginoon sa mission. Co-mission natin yung ating Panginoon. Kaya ang church, pag hindi ginawa ang Great Commission, nagiging Great Consumption pagdating kay Lord, mga kapatid. Tama po ba? Ayan. So there is a successful work. And then yung pang-apat, may nakalagay pa ba dyan? Ayan. Never think for a minute that your witness for Jesus is in vain. Ayan. You cannot see what God is doing. He is working behind the scenes and beneath the soil of the hearts of men. And He is bringing souls to Himself, mga kapatid. Never doubt. Minsan napangihina na tayo ng loob Pag nag-share tayo, nawala na. Minsan napa-attend na natin sa church, nawala na. Minsan tumanggap na, nawala na ulit. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tuloy lang tayo. Kasi iba ang reaction at response ng bawat tao sa binhi na tinatanim natin sa ating Panginoon.
iba't iba ang response and reactions nila, mga kapatid. Ano? Merong isang matandang pastor, no? Matagal na siya sa kanyang church bilang minister Siguro 40 years na. Unfortunately, sa loob ng 40 years, yung kanyang ministry parang wala lang, no? Pero mo sa 40 years, yung miyembro niya parang 100 pa rin. Eventually, yung pastor namatay. Actually, bago mamatay yung pastor, nag-testify pa siya Sabi niya, my ministry was all in vain. Walang nangyari sa ministry ko. Isa akong failed servant ni Lord. So namatay yung pastor, nalungkot yung mga tao. May pumalit na pastor, kabataan. Ganon din siya. Masipag din kagaya ng matandang pastor. Pero, yung nangyaring ministry sa kabataang pumalit, sa namatay na pastor, iba, nag-boom agad. Nagkaroon agad ng radical and fast growth yung church. Ngayon, in-interview nila yung mga bagong members nila. Sabi nila, nung mga lumang miyembro, bakit po kayo napunta sa church? Bakit niyo po tinanggap si Jesus Christ? Alam niyo ang kanilang testimony? Kaya kami tumanggap kay Lord kasi hindi namin makalimutan yung unang pangangaral sa amin nung pastor na namatay, si Tatang, sabi nila. Hindi namin makalimutan ang pangangaral sa amin ni Tatang na hanggang ngayon naaalala namin kaya kami napatanggap sa kanya. So biruin nyo, no, yung namatay na si Tatang, akala pala nila nag-work in vain. No? Actually, ang nag-work yung matanda, ang nag-harvest yung bata. At ang gumawa ng supernatural work, walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. So ganyan po pala talaga ang nangyayari. Minsan talaga ang church, ang kingdom, mysterious Hindi mo alam ang reaction ng tao, hindi mo alam ang galaw ng Espiritu Santo, hindi mo rin malalaman kung bakit nga ba nagpapatuloy pa rin ang mga workers sa kabila ng hirap na kailang ginagawang pagtatanim para sa kingdom ng ating Panginoon. Ayan, So yan, pangatlo, there is a successful work. Kaya nabanggit ko na yan, yung And then yung pinakahuli, ito po, there is a shared work. Shared work nga between human and divine partnership. So ano nga po ba yung apat na S natin? Strenuous work, supernatural work, ano ba yung pangatlo? Merong successful work and merong shared work. Ayan. Basahin natin yung 1 Corinthians 3:6 hanggang 9. Ang ganda na po na ito Sabi ni Pablo, I planted the seed. Ayan. Apollos watered it. Hindi po ito yung Apollo na taga Mindanao, yung tumakbong senador na pastor, mga kapatid Ayan. Iba to. Si Apollos na yung tropa ni Pablo sa Corinthian, sa Corinth, Sabi niya, ako yung nagtanim nung binhi. Si Apollos yung nagdilig, Ano sabi niya? But God made it grow. Nakita nyo? Sino yung nagpatubo sa buto? Hindi si Apollos Hindi rin siya nakakapag-stop nung traffic, tsaka nung ulan, tsaka nung bagyo't lindol, mga kapatid Ang nagpatubo sa buto, si Lord. Si Apollos, nagdilig lang. Si Pablo, siya yung naghasik, siya yung nag-pioneer. Hindi, ano ang ibig sabihin nito, Si Paul yung nag-church plant, si Apollos yung nag-nurture, yung naging full-time minister dun sa church, and then ang Panginoon ang gumawa ng supernatural work. Nakita nyo yan? Sa verse 7, ito po ang sabi, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Biruin mo, ang credit ibinibigay pa rin ni Pablo kay God. Bagamat ako lang yung nagtanim, siya yung nagpalaki, nagdilig, pero ang pagpapatubot, pagpapalabong, pagpapalagot, pagpapabunga, trabaho yan ng ating Panginoon, sabi ni Pablo. Sa verse 8, the man who plants and the man who waters have one purpose. May isang purpose lang naman pala. Ano yung purpose nila? Yung pagtanim ng kingdom, and each will be rewarded according to his own labor. Actually, sa probinsya namin, ganyan ang usapan Pagka meron kang lupa, di syempre, pag hindi mo maasikaso yung lupa mo,
mag-hire ka ng taga-tanim. Mag-hire ka rin ng taga-gapas. Kung minsan yung taga-tanim tsaka yung taga-gapas, iisang grupo na lang ng mga tao yan. Pero magkaiba, kapatid. Dito magkaiba eh. Yung may-ari ng traktor na magpoproseso ng palay. Actually, ang gagawin ng palay, ipapasok sa makina, no? Mahihiwalay yung dayami dun sa palay. Tapos ibibilad, tapos ipapakiskis hanggang yung palay magiging magiging bigas na, mga kapatid. No? So kakaiba talaga, may proseso eh. So sabi ni Pablo, iba yung trabaho nung nagtanim, iba yung trabaho nung nagdilig, pero lahat sila merong kanya-kanyang reward sa anihan. Actually, doon sa probinsya namin, ganun din eh. Minsan, ang ibinabayad doon sa traktora, nagtatraktor, minsan hati nung nung inani. Depende sa laki, sa dami nung inani, at sa laki nung lupa na pinagtamnan po nila. Hati-hati yung farmer tsaka yung mga yung operator ng traktor, mga kapatid. So ang ganda nga sa probinsya ngayon, nakikita ko, ang galing Pag pinasok yung hinarvest na palay, pag pinasok sa makina, yung dayami lumilipad eh. Tapos yung yung palay bumabagsak na lang eh. Siyempre, kailangan pa nilang ibilad yan, saka ipapakiskis para yung palay maging bigas. Ayan, Minsan ka naisip ko kayo mga kabataan, mag-imbento kaya kayo, Yung pagpasok nung ginapas ninyo, paglabas nakasaing, nakakain na lang mga kapatid. Ang galing kaya Pagpasok, sinahain, kakainan na. Yung mga ganun, Hindi malay nyo, may makaimbento yung napapainit na pala yung ayan. So sabi dito ni Pablo, iba-iba tayo ng parte. May verse 9 pa ba? Ayan, tingnan natin yung verse 9. For we are God's fellow workers. So lahat tayo ay kamanggagawa ng ating Panginoon. You are God's field, God's building. O biruin mo, magkakamanggagawa pa tayo ng ating Panginoon. So may taga-share ng gospel, may taga-disciple, may nagbabaptize, may nagpe-pray, mga kapatid, di ba? Ang galing, mga kapatid. Ganyan pala, toka-toka pala pagdating sa kingdom. May taga-invite, may taga-share, ang talagang wala lang, mga kapatid, yung taga-tisod, ha? Wala pong sa church. Kasi baka mamaya kawawa naman yung masipag na worker, share ng share, invite ng invite, yung isa naman taga-tisod, mga kapatid. Wala akong ganun, Lahat tayo shared. Meron tayong, there is a shared work in the kingdom. Okay, dito na tayo magtatapos, church. Ayan, conclusion. Ayan. Tingnan po natin ito, Tinagalog ko na kasi dumudugo na yung ilong ko kakain. Ayan. Sabi ko, para maging successful ang ministry, sagot natin ang strenuous, steadfast, at stressful work. Sagot naman ni Lord yung supernatural work. Ayan yung shared work na binabanggit ko, mga kapatid. May kanya-kanya tayong part. Yung sagot natin yung unang S. Sagot ni Lord yung pangalawang S. Ayan. Pero i-enjoyin natin yung pangatlong S. Yung successful work. Pero nakikredit sa atin yung shared work, mga kapatid. Merong mga archaeologists sa ancient Egypt nung araw, nag-excavate sila ng mga lupa. May nakita silang mga jars which were dated back 3,000 years ago. Pagtingin nila dun sa jar, akala nila ginto Tingin nila mga buto, mga binhi. Ang tagal nang nakatenga nung buto, 3,000 years na. Pero nung na-curious yung mga archaeologists and scientists, alam niyo kung ano ginawa nila? They tried to plant those seeds. Sa laking gulat nila, tumubo, mga kapatid. Tumubo. Magtataka sila, ang tagal ng patay nakatenga nung seed, 3,000 years ago na, nung ancient Egypt pa, pero nung inilagay, kapatid, sa puso at lupa, tumubo. Ano po ang gusto kong i-point out dito, mga kapatid? Akala mo yung butong tinanim mo namatay? Akala mo nawala? Hindi mo alam, kapatid, baka mamaya, after 10 years, tumanggap yung tao, naging pastor pa. Kaya magtanim tayo ng magtanim. Huwag tayong panghinaan, pagsawaang mag-share ng salita ng Diyos.
Hindi mo alam, kapatid, yung isinare mong salita ng Diyos sa isang angkan, tapos kinamatayan mo na, nakadungaw ka sa langit, after 3,000 years, yung angkan na yun naging Christian, kapatid. Kaya minsan mapapating ka na lang kay Lord, Lord, ang galing supernatural, Lord. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, anak, ganyan tayo eh. Ano? Gawin mo lang ng gawin. Huwag mo nang tignan kung tutubo o hindi. Kasi yung pagtubo niyan, sagot yan ng Panginoon. Ang sagot lang natin, cultivate, strenuous work, steadfast work, stressful work, share, preach, pray, share, evangelize, magkanda ka ng cell group. Yun lang gagawin mo. Sagot na ng Panginoon kung paano tutubo yan. Ang pinipilit kasi natin, mga kapatid, pag naitanim natin yung buto, ang gagawin natin, kakalkalin ulit natin yung buto. Tinitignan natin may umuusbong na. Tapos kukuha tayo ng tiyane, pipilitin nating umusbong. Sige na, umusbong ka na. Isa kakapilit mo, namatay lalo. Tama po ba, mga kapatid? Walang ganun. Kasi ang may trabaho niyan, si Lord. Ayan, huwag mong tsatsaniin yung umuusbong. Sabi mo sa katabi mo, mga kapatid. Ayan, ano. Pangalawang conclusion po nito, ito. Tagalog ulit. Pansinin niyo, church, sa kakaulit natin sa mga strategies, alam mo, karamihan ng ginawa nating strategies, successful sa ibang church, sa atin hindi eh. Pero alam nyo, hindi man naging successful sa atin itong mga strategies na ito, at least ito nangyari, nade-develop sa atin ang mastery sa ministry. Namamaster mo na yung leading your cell group, namamaster mo na yung one-verse evangelism, namamaster mo na yung prayer mo. Actually, kung minsan ang prayer mo parang nagiging Our Father in Heaven na lang mga kapatid eh. Kung pinag-pray yung prayer mo dito, ganoon na rin yung prayer mo dito. Ano? So, namamaster natin, nagkakaroon tayo ng mastery sa ministry. Ito, pakitaan natin si Lord ng mastery, pakikitaan tayo ni Lord ng mystery, kapatid. Ayan. Pakitaan mo si Lord ng mastery. Lord, minaster ko na ito, Panginoon. Pero kahit na na-master ko na, hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito. Yung aking mga spiritual skills, no? Ang tagal na nating nagme-mentoring, nagde-disciple, tuloy-tuloy lang, kapatid. No? Kailangan kahit paulit-ulit, mga kapatid, gawin natin. And then last, ito po, never give up. Never stop telling the living word into the dying world about a saving and loving Lord, mga kapatid. Wag tayong panghinaan ng loob. Kasi kung minsan, alam niyo ba yun? Yung, kung minsan kasi, nangyari na ba sa inyo to? Yung, pag nag-share ka ng salita ng Diyos, tapos yung taong siniran mo, parang nag-decline, hindi nag-respond, ang feeling mo para kang isang manliligaw na binasted eh. Oo, ayoko nang umibig pa. Isa na akong sawi sa pag-ibig, ayan, Tapos kakanta-kanta pa tayo, ayoko nang magmahal, ayan. Hindi, kapatid, tuloy-tuloy, ulit-ulitin mo. Ayan, never give up, never stop telling the living word into the dying world about a saving and loving Lord, kapatid. Don't stop sharing, Alam niyo kung meron man tayong i-share, si Jesus Christ. Ayan. Meron pa ba nakalagay dyan, Judith? Ayan. Panghuli, tayo po tumayo, never allow this world to silence your witness for Jesus. Ayan. Keep telling them about Him and trust Him do His secret work in the hearts and lives of men. Ayan. Ngayon po, kapatid, nagtanim ako. How was the seed that has been scattered right now? As a Christian na matagal ka na kay Lord, kapatid, kamusta yung buto na nasa puso buhay mo ngayon? Nagkaroon na ba ng tangkay? Nagkaroon na ba ng dahon? Namumunga na ba? Actually, kung minsan, there were times na yung halaman namunga na pero nabubulukan ng bunga eh. Normal yan. Kailangan mo lang magtuloy-tuloy sa ating Panginoon. As a church, kamusta na ho ba tayo? 43 years. Sabi ko, Lord, dapat talaga, Panginoon, gawin na namin, Lord eh. Siguro, kapatid, ang pagkukulang na lang natin, malamang yung strenuous work eh. Steadfast, tsaka stressful work. Iluhod natin ng panalangin yung church, yung mga tao. Iiyak natin kay Lord. Nawa bigyan tayo ng Panginoon ng puso para sa kanila.
Isama natin palagi sa prayer yung pangalan ng mga taong gusto nating i-share. Tapos, ipag-pray din natin kay Lord na, Lord, give me a heart. Give me a heart for this world, for your church, Panginoon. Oo, sabi ko nga hindi dapat pwede rin maging excuse din yung paulit-ulit na failures. Tapos sasabihin natin, hindi, master ito. Hindi dapat next time, hindi, kailangan talaga may mangyari na. Ulitin lang natin ang ulitin. I-fine-tune natin yung mga strategies natin, tignan natin, and let us ask God, Lord, nagpakita kami, Panginoon, ng mastery. We want to witness mystery right now. Ginawa namin, Lord, yung steadfast. Ginawa namin, Panginoon, yung stressful and strenuous work. Sagot niyo, Lord, yung supernatural work. Kailangan mangyari. Gawin natin, baka may nagkulang tayo, baka may something na pagkakamali tayo nagawa. Let's go back. Baka naging pabaya tayo, balikan natin. Let us go for it, mga kapatid. Nasa kalahati na tayo ng taon. Anong target natin? Double the number. Continue to consolidate, to lead cell group, to share Jesus. At tayo bilang Kristiyano, magtuloy-tuloy tayo sa pag-attend ng church kasi ang goal natin is what? To double up our numbers by the end of this year, mga kapatid. So, sino po yung gustong tumanggap kay Jesus Christ bilang kanyang tagapagligtas ngayong araw? Kapatid, pwede ka lumapit sa harapan. Pwede mong isurrender yung puso mo. Pwede mong sabihin kay Lord, Lord, I want to accept your seed right now, Panginoon. At nawa, Panginoon, pag tinanggap ko, Lord, yung seed ninyo, yung gospel, yung mabuting balita, si Jesus Christ, nawa, Lord, magbagot mamunga sa buhay ko. Kapatid, sige, huwag kang mahiya, lumapit ka. O kaya pwedeng itaas mo yung kamay mo, yumuko ka, at manalangin ngayon. Tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Father in heaven, Lord, once again, thank you so much, Panginoon, for reminding us. Lord, nasa midterm na kami ng taon, Panginoon. Nasa kalagitnaan na po kami, Panginoon. I pray, Father, na kung ano, Lord, yung naging target namin nung umpisa ng taon, mag-exert nawa kami at magpakita, O Lord, ng strenuous, steadfast, and stressful work for your kingdom. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po, Lord, yung aming disappointments noong nakaraan. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, yung mga heartbreaking moments, O Lord, particularly when it comes, Lord, na na-reject kami, na tinalikuran kami, na inayawan kami. Kasi, Lord, kayo rin naman, Panginoon, ang tinanggihan ng tao kung sakaling mag-reject sila, Panginoon, sa amin. Father, I pray, O Lord, that right now, sa pag-work namin into your kingdom, maka-witness kami, Lord, ng mystery and supernatural work po ninyo, Panginoon. Wherein makakakita kami, Lord, ng mga disciples, ng mga new converts na mayroong passion and heart for you, Panginoon. Young generations, Panginoon, that will stand up in this fallen world na undaunted silang mag-share ng inyong salita, Panginoon. Father, I pray, O Lord, for this church, na Lord, palakasin niyo pa ho kami, Panginoon. Na Lord, ma-comfort kami, Panginoon, kung ano man po, Lord, yung failures, yung disappointments namin sa mga nakaraang cell groups namin. Help us, O Lord, to move on and to believe again that once again, the kingdom, Panginoon, ang inyong kingdom ay binubuo po, Lord, ng mga nag-share na manggagawa na nagtatrabaho po sa inyo. Salamat, Father. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos at kingdom workers ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.